US Drug Enforcement Agency ay pinaigting ang laban sa droga sa pamamagitan ng paghanap, paghuli at pagmanman sa mga drug dealers na mula sa ibang mga bansa. Gayunpaman, sakaling makatagpo ang mga field agent ng anumang di tamang ganap, naglabas ang US government ng No Rescue Policy. At yan ang dahilan bakit ginawa ang mga bayani. Ako si Jake Turner. Sinasabing ang kalahati ng mga tao sa mundong ito hinahanap ang kanilang mga sarili. Ang kalahati naman binawala ang mga sarili. Kaya nga ako, hindi ko alam kung saan akong kampo. Hanggang sa nagpasya ako, kinakailangan ko lang galawan ang buhay sa bawat araw. Jake, marunong ka bang tumingin ng oras? Ano ito naghihintay dito eh? So ano naman na meron sa isang to? Anong mayroon? Fighter na puro tattoo, na dambuhal. Dati na rin niya naging world kickboxing champion. Isa sa mga buwis. Ano ang lagay ng pusto sa kanya? Siya ang 4-1 favorite, Jake. Kaya nga kailangan puruhin mo talaga siya ng husto. Oh. Magtiwala ka lang sa akin. Mapit ka! Ano ba sasabi mo? Ayos ka talagang kausap. Hindi mo ako binibigo, Jake. Kaligayahan ko mapasaya ka. Pero huwag mo akong kakalimutan, ha?
Hoy! Sumuko ka na! Sukol ka na! Okay, nakaisa ka sa akin. Mga inutil. Taas sa mga kamay. USDEA. Reset! Paging Dr. Ramirez sa Pediatric Department. Please come to the emergency room now. Thank you. Dr. Ramirez sa Pediatric Department to the emergency room now. Pasok lang. Ano yun? Pasensya na. May tutulong ba ako? Sana nga. Sinabi sa akin na ikaw raw ang head ng hospital. Oo, tama. Ako nga. Ako si Dr. Thomas Ga, Chief ng Surgery. Ano matutulong ko sa iyo? Pero kung pwede, mabilis lang. Kita mo naman, sobrang busy akong tao. Mula ako sa United States Department of Justice. Narito kami para pag-usapan ng isa sa mga pasyente mo. Ganun ba? Ano ang pangalan? Pike. P-I-K-E. Louis J. Pike. J kasi jerk. Eto nga. At lumalabas na nagtamo siya ng ruptured spleen nung nasa custody niyo. Well, hindi yun sa area na yan. Ganun ba? Well, ano pa man yan, nakaschedule siya para sa emergency surgery sa loob ng 1 oras. Okay. At ngayon, ano ba ang problema? Ang problema, isa sa mga tauhan mo dito ang nagpupumilit at gustong alisin ang posas na preso ko. Well, yun ay normal hospital procedure. At alam nyo ang bagay na yan. Wala tayo sa United States at ito ay hindi bilangguan. Maaaring tama kayo, pero si Pike ay hindi normal. At ilalaan ko ang huling 3 taon sa pangangalap ng mga ebidensya para mahatulan ng basurang ito. At hindi ako papayag na basta lang siya makakatakas. Kaya hospital procedure man ito, hindi mawawala ang posas na yan hanggat makabalik na ulit siya sa States. Ngayon, tutulungan mo ba ako o gusto mong makarating ako sa higher authority? Naku, ano ka ba? Wala namang dahilan para gawin mo pa yan. At sigurado ako mapag-uusapan naman natin ito, Miss... Boyden. Special Prosecutor Jennifer Boyden. Well, Special Prosecutor Boyden. Kakausapin ko ang staff ko. At lahat naman ng bagay ay nadadaan sa usapan. Kaya naman, kung may paglilingkod pa ako para sa iyo, o kung meron pa kayong ibang kailangan, huwag kayong mag-atubiling tawagan ako. Tunay nga kayo maasahan, Doctor.
Nandito sila kanina. Malamang ililipat ka na bukas ng umaga. Sinabi ko sa iyo sa simula pa lang na hindi na ako maaaring masangkot sa kahit ano, kaya ito na ang huling pagkakataon. Ano? Teka nga sandali. Sino sa tingin mong kausap mo? Hindi ako kung sino lang para maanduhan mo at kausapin mo ng ganyan. Naintindihan mo? Hello? 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 Wisit! Diyos ko. Ano ba itong nagawa ko? Central, ito si Queen Bee. Status secured. At maghihintay lang kami dito. Hindi ka ba marunong? Makinig ka, yung kaninang hapon, hindi ko sinasadya. Alam mo na, nainis lang ako. Panawain mo sana. Isa pa, sigurado naman mapag-uusapan natin to. Ibig ko sabihin, sandali lang. Hindi mo ako masisisi. Isipin mo, hindi ako nawala sa panig mo. Makinig ka. May panindi ka? Hindi! Wag! Maswerte ang araw ko ngayon. Dalhin siya! Kumpirmado, siya nga talaga. Si Willie Boy nga, walang duda. Tapos na ang mga oras mo, Willie. Kayo dyan! Anong kailangan mo? Nasaan si Willie Boy? Bakit sino naghahanap? Tumbog. Makainom yata yan. Ay, mga yan. Nasaan si Willie Boy? Willie! Nasaan ka ha, Willie? Lumabas ka na, Willie! Mga yan. Senyor Pai, welcome home. Maniningil na ako ng utang, Willie. Anong pinagsasabi mong iyan? Wala akong pagkakautang sa inyo, Senyor Pike. Hindi ako mangingilag na patayin ka ngayon, Willie. Hindi mo dapat ginawa yon dahil napakalaking pagkakamali niyan. Murahan niyo. Bigyan mo ako ng malupit at magandang laban. Baka buhayin pa kita. Talon mo!
siya, Willie! Tumahimik ka! Oh, ano? Bakit may ganyan, ha, Willie? Nandanaya ka! Huwag ganon! Akin ang mga kalsada, Willie. Sa akin lang palagi. Walang pwedeng pumapel. Pinaril niyo! Relax, ako na to. Nabigla lang, pre. Long time no see. Ganto ka sumalubong ng dating kaibigan? Bakit mo ako minamanmanan? Mahirap baguhin ang nakasanayan na. Ikaw ba? Ikaw. May nahuli ka na? Wala pa. So bakit ka nagpunta dito? Nagkataon lang ba? Kalokohan, kilala kita. Tama. Well, 3 araw na talaga kitang hinahanap. Anong meron? Gusto mo ng trabaho? Simpleng pick up at delivery. Papers o pizza? Natatandaan mo si Sergeant Boyden? Sergeant Boyden. Okay, troops. Hindi na kayo mga pasit na civilians ngayon. Kayo ay Marines. Kaya kilos. Move! 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 Yun na nga. Tama, ang walang kapares na si Old Sergeant Boyden. Pambihirang tao. Ang nag-iisa. Pero teka, parang siya ang pinakabwisit na non-com na pinagsilbihan natin. At ganun pa rin naman siya. Sige na, ano ba talaga ang sadya mo? Well, alam mo kasi, si Boyden meron siyang anak. Siya si Jennifer Boyden. Siya ngayon ang prosecuting attorney ng DEA. Sa madaling salita, may matinik na biglang umusbong dito na nagngangalang Spike. Isang small-time criminal, pero malalaking tao ang nagdala dito. Sangkot sa extortion, prostitution, murder, at masasabing mahusay pagdating sa usapan. Mukhang okay yan. Well, okay talaga dahil tumakas siya at binitbit niya si Jennifer Boyden. Kung gano'n, anong kailangan mo? Hanapin siya. Gusto kong tulungan mo ako. Bakit hindi isa sa top agents mo? Naalala mo si Edwards? Oo, yung medyo stiff pero malupit na straight shooter.
Well, sa pagkakakilala ko kay Edward, madali siyang makapalagayan ng loob. Tama, pinadala ko siya 5 araw na ngayon pero wala kaming balita sa kanya. Okay. Makinig ka, alam kong dala-dala mo pa rin ang sama ng loob mo sa agency. Pero, Jake, ang pinakamahusay. At isa pa, babayaran kita sa presyong pogi, pare. Gaano ka pogi yan? $50,000. Sa perang yun, marami ka na mabibili at mag-i-enjoy ka. Relax ka lang. Huwag mong hilahin basta-basta. Dahan-dahanin mo lang. Ikaw nga. Alin, anong gagawin ko? Ang tumahimik at mag-relax. Nasaan yung isda? Nasaan yung hook? Paano ka makakahuli ng isda niyan kung wala namang hook? Tiyaga lang. Hindi ako makapaniwala. Makinig ka. Mag-i-stay ako sa Santa's Hotel, room 209. Aalis ako ng 6:00 bukas ng umaga. Ngayon, pag-isipan mong mabuti. Alam kong tama lang ang ginawa mo, Jake. Huwag kang gagalaw! Diyan ka lang! Ikaw! Sino ka? Taas ang mga kamay! Binabalaan kita! Huwag kang magtatangka na masama! Kumain ka. Liliguin kita pagkatapos niyan. Si Senyor Pike, gusto niya palagi malinis sa mga babae niya. Pwes, manigas ka. Maldita ka, ha? Isip niya mo anong gusto. Itigil mo yan! Ano ba? Umalis ka nga sa harapan ko. Carlos. Tama na yan.
tatanggap ng bonus ang sino mang makahawak sa mukha ko. Ngayon, tignan natin kung gaano kakatapang. Ano ang gagawin ko? Sergeant Boyden, Digger, Edwards, at agent na nagngangalan Jennifer. Ito ang hirap kapag tumatanda na. Hindi nawawala ang mga responsibilidad. Jake, ikaw ang pinakamahusay. Gusto kong tulungan mo ako. Alam kong tama lang ang ginawa mo. Well, balang araw hindi ka rin. Balang araw. Hindi. Lagot na. Bill! Okay, panalo ka na. Pumapayag na ako. Jake, alam kong hindi mo ako pababayaan. Pwede mo akong puntahan sa Bureau Kia. May meeting ako sa supplier. Makita tayo sa ilog. Okay? Okay. Limang minuto pa. Limang minuto at aalis na ako dito. Bakit nang mamadali ka yata, Mr. Digger? Sinong may sabi? Nasaan ka na? Patience is a virtue, Mr. Digger. O ikaw, may weapons o wala, kayang-kaya kong kanselahin ang deal na to dahil sa pinaghintay niyo ako ng ganito. Isang napakalaking pagkakamali niyan, Mr. Digger. Simulan na natin ang business? Iyan naman talaga ang sadya ko. Dala mo ba ngayon ang pera ko? $25,000. At ang mga epektos, naihanda mo ng lahat para sa akin, tama? Ganun na nga. Salamat. Pwede simulan na natin. Si Zina ang bahala sa'yo. Have a nice trip.
Mr. Digger. ...240 kilometers, mga 12 hours, narating ko ang Bureau Kia. Ang mga lokal na hotel, wala silang top 10 tourist list. Pero ang mga bagay doon ang importante, hindi ang problemahin ng accommodation. Naisip ko, malaking trabaho meron ako. Kung sa pagtatagpo namin ito ni Digger, ay magiging maayos ang lahat. May kailangan akong items na wala sa town store. Kaya nagpa siya akong bisitahin ng local gun runner.
Silencio, compadre. Alam mo, wika namin? Oo, syempre. Anong kailangan mo? Ayoko nang patagalin pa ang usapan. Alam mo, dapat mo ibigay. Ngayon din mismo. Subukan mo mga gat, hihiwalay ang ulo mo sa leeg mo. Sige, lakad. Tara. Sandali lang. Pwesto! Relax lang kayo, guys. Anong problema, senyor? ¿Qué pasa? Stupido! Stage 24, Stage 13. B24, Stage 13. Mark! Si Pike to. Ano ang nangyayaring ito, ha? Hi. Si Hoffman to. Meron lang tayong maliit na problema. Over. Oo nga, ano ang problema? Over. Ni-raid kami kagabi. At ngayon papunta na siya dyan sa'yo. Over. Siya? Sinong siya? Isang taga-gobyerno na naman. Hindi naman siguro. Iba siyang kumilos sa mga taga-gobyerno. Ang pangalan niya ay Turner. Jake Turner. Over. Narinig mo na ba ang Jake Turner? Hindi ko pa ito naririnig. Over. Napagkalamang kaibigan siya ng hawak mong agent. Pero huwag ka mag-alala. Pinag-aanap na namin siya ngayon.
Mahuhuli namin siya. Gawin nyo yan, pero balitaan nyo ako. Over. Over and out. Iniisip ko tatalon ako sa ilog at dapat may bangka. Ngayon nandito ako sa gitna ng kawalan. Ang meron lang rubber raft na may 20 horsepower. Hindi uubra sa napakalalim na tubig at sapat lang ang power kung sakaling kailanganin lang na sana hindi. Nag-aalangan ako dahil sa isang maliit na sagabal. Maaari ko malagay sa alanganin at tiyak na ito'y mahabang lakarin pa uwi. Alam kong kailangan maging alerto dahil hindi ito isang adventure ride sa Disney World. Sino o anuman dahilan pwede magkamarka ang ticket ko kung hindi ako mag-iingat. Sigurado ako nasa paligid lang siya. May nakikita ka ba? Sa ngayon, okay pa. 3 oras bago lumubog ang araw. Saka lang ako mapapanatag at ligtas. Hanggang sa hindi mo namamalayan anong naghihintay sa paligid mo kinabukasan. Gaya nga ng kasabihan, hindi mo gugustuhin mahuli sa creek nang wala kang sinasagwan. Ayun siya! Ikutan mo! Kailangan makalapit ako ng gusto sa kanya! Eto na siya! Buisit! Hawakan mo ito na mabuti! Lalabas natin siya sa lungga niya! Nariyan na siya sa paligid. Ibaba mo pa na konti. Lalabas din yan. Ayun siya. Habulin natin.
palayuin! Dalhin mo ako sa itaas niya! Nandito lang yan. May nakita ka ba? Wala na siya. Tapos na ang laban. Hoffman, kapag sumablay ka, ako mismo ang tatapos sa'yo. Sinisiguro ko ito sa'yo. Adios, Turner! Hindi na masama. Okay din pala sa tubig. Hello? Hello, Hoffman! Sabihin mo, anong dating ng Jake Turner na to sa'yo? Paano ko naman yun malalaman? Huwag mo kong lokohin. Kanino siya nagtatrabaho? Nagsasabi ako ng totoo, ano? Bakit hindi ikaw mismo magtanong niyan sa kanya? Hayop ka! Ngayon, hindi na ako gagambalain pa ni Hoffman. Pero napagtanto ko ilang distansya pa ang layo ko sa lugar ni Pike. Gaya nga ng sinasabi ng mga lokal dito, hindi kalayo ang lugar. Hindi kalayuan at sa mga taga rito, ang di kalayuan ay 2-day hike. At baka matagalan pa nga kapag umulan. Ang ganun katagal para matunton ang hayop na si Pike. Tiyak na di ko naabot ang buhay yung tatlo. Sa itsura nitong lugar mukhang payapa, pero nakapanloloko ang itsura. Lalo na kung nasa liblib na lugar ka. Simple ang plano. Patakas na pumasok at kunin sina Jennifer, Edwards at Digger. Pagkatapos, lilisanin naming 4 ang lugar na to. Oo, tama. Titignan natin kung talagang swerte ako o nasisiraan na lang ako ng ulo.
Dalawang lalaki nagbuwis ng buhay para iligtas ka. Aba, ganun ka pala kasikat. Napakasama mo talaga. Ikaw! Ikaw marahil si Jake Turner. Wala nang iba. Nasaan nga pala si Digger? Ah, tama. Malamang na siya yung pangalawang lalaki na pinadala para tulungan Sa ako. totoo lang, wala sa itsura mong kailangan mo ng tulong. Pero wala na tayong oras para magkwentuhan pa. Wala sa itsura? Tayo na, umalis na tayo rito. Edwards. Ako ito, si Jake. Edwards, ayos ka lang ba? Jake. Maraming salamat. Buti naman. Sa tingin mo, kaya mo pa? Nasaan si Digger? Hindi na siya tumagal. Turo mo lang sa akin ang tamang direksyon at ako nang bahala. May bibigyan lang akong leksyon na sisingiling mga pangalan. Pwede ba kayong dalawang macho man mamaya na maghihapad at magkamustahan? Ang sarap niya sa pakiramdam. Sige na, i-check mo naman ang perimeter. I-check mo ang security. Tara na. Tumaba kayo! Nakita ko sila doon! Baka nagtatago lang dyan! Pag nakita nyo, mapuntakan nyo! Baka makatakas pa! Tara tayo!
siya! Tara na! Banda doon! Jennifer! Dahan-dahan. Mag-ingat ka. Okay, Turner! Tapusin na natin to! Pag-usapan na lang natin ang deal! Anong deal? Ang gusto ko lang yung babae! Paano naman ako? Lumabas lang kayo dyan at hayaan kitang umalis! Ano? Magtiwala ka sa akin. Pag-iisipan ko muna yan! Meron ka na lang 15 minuto! Anong gagawin natin ngayon? Basta, Wala akong nakikita. huwag ka mag-alala. Mas ligtas tayo dito. Ano na? Tapos na ang oras! Diretso lang. Diyan na kayo ililibig! Tignan mo ang lagay ngayon. Siguraduhin mong patay sila. Walang ibang narito. Visit! Sinabi ko na wala akong makitang kahit ano. Sabi ko, dumiretso ka lang. Anong ingay yun? Naririnig ko rin yun. Tahimik. Sigurado ako, nakarinig ako ng tubig. Tubig. Tama. Bilis, dumiretso ka lang. Sigurado may labasan sa kuwebang ito. May naririnig talaga akong tubig. At huwag kang manulak. Hindi ako nanunulak. Mag-ingat ka, madulas dito. Teka lang. Ano? Ano to? Ang saya nun ah. Maswerte tayo. Swerte? Paano mo naisip na hindi ko to pinagplanuhan? Patingin ba ng bangka na yan na papunta dito? Ah, yan. Siguro nga medyo swerte talaga. Sana lang makita niya tayo. Paano hindi niya tayo nakita?
Hoy! Hoy! Dito! Hoy! Ay, walang katulad sa cruise doon sa may Wipo River. Huwag ka masyadong kampante. Iniisip ko, pagkatapos natin gamutin ang braso mo, siguro makikipagkita ako sa local police. Malabo yan. Anong ibig mo sabihin hindi ka pupunta sa mga polis? Sinasabi ko na sa'yo, manghangal rin sila gaya ni Pike. Kung gano'n, anong pinaplano mo? Nung nandun ako bilang guest ni Pike, narinig ko ang pag-uusap ng 2 tauhan niya tungkol sa pagbantay sa warehouse sa dulo ng syudad. Ngayon, siguradong hindi ko maibabalik si Pike sa States, pero titiyakin ko magbabayad siya ng malaki. Grabe. Talagang nakuha mo ang ugali ng ama mo. Anong ibig mong sabihin dyan? Na kapag pinagtuunan niya ng husto ang isang bagay, walang katahimikan para sa lahat hanggat hindi niya nakukuha ang pakay niya. Oh, ganun talaga. Salamat sa compliment. Hindi, wala yon. Ano ka ba? Dahan-dahan naman, okay? Excuse me? Sa tingin mo, gaano pa to kalayo? May mga ilang milyon na lang. Yun kung magagawa natin. Sana lang talaga alam mong ginagawa mo. Kung anong nandun, yun ang eksaktong iniisip kong nandoon. Kakailanganin natin ang lahat na nandito sa bag. Kompleto yan. Takot ako dyan. Yan na yon? Anong ni-expect mo? Mukhang hindi ganun kalakas. Pumasok na kaya tayo? Alam mo, mukhang hindi ka talaga masamang pulis. Pwede ba? Ramon! Okay. May kainitan sa lugar na to, ah. Nasa kung saan lang dito ang mga kasagutan.
Alam ko na. Meron kang 5 minuto. Pasensya na mga kaibigan, pero matatanggal na kayo sa serbisyo. Turner! Naglaan ako ng oras at pera dahil sa'yo at sisigilin ko na ang mga yon. At katumbas nun ang buhay mo.
Ipatok mo na! Ano ba, Jay? Bilisan mo. Hey. Ano, handa ka na? Oo, handa na. Sinabi ko to noon, kalahati ng mga tao sa mundong ito ay hinahanap ang kanilang mga sarili at ang isa pang kalahati nawawala sa mga sarili. Kung ako, hindi ko alam kung saan akong kampo nabibilang.